Hello, good afternoon, good evening, saan ang kayo naroroong bansa ngayon, saan ang country kayo ngayon. Hello po, it's been many months that I did not I did not do YouTube right now. Sometimes I only do on Facebook, but now I want to do in YouTube a little bit to open to share about the situation that I have in my purpose right now as a spiritual woman. Kasi po dahil po sa kung sino pa yung nanonood sa YouTube ko dito for how many months na, yung ina-expose ko po yun, ano po yun, relate po yun kay Yung Minglong at kay Jackson Wang. Dito po ako, mag-open po ako tungkol po sa sitwasyon ni Yung Minglong at sa journey ko po. Kasi po magka-connect po kami doon as a spiritual woman. Kasi po, kung ano po yung pamumuhay ni Yung Minglong as an artist, and kung ano man po yung naranasan niya for almost 12 years. How did people abuse him? How did people human traffic? Yung alam niyo na ho yung yung human trafficking na binababoy sila, binibinta sila. Yung kay Yung Minglong ho, relate ko ho yun as a spiritual woman. Then ako din po, na-experience ko din ho yan by Jackson Wang and his occult demonic friends, occult people that surround him. Totoo ho yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Ngayon po, dati po hindi po ako nagbibigkas ng pangalan kasi wala akong ebidensya. Kasi iba ho yung spiritual calling. Kasi wala ho tayong ebidensya. Iba ho yan sa system ng talaga yung, kumbaga, actual na krimen na talagang kailangan mo nung makakuha ng ebidensya as a human being, as a real situation. Yung sa akin kasi, spiritual, it's hard to express, to show what really happens in my journey as a spiritual woman, kasi wala naman ho talagang wala ako may papakitang ebidensya na inaabuso ako ni Jackson Wang at ng mga kagrupo niya. Kaya ho, hindi ho ako nagbibigkas ng mga pangalan ni Jackson Wang at sa mga occult people. Kumbaga, dinidiscuss ko lang kung sino umaabuso sa akin sa spiritual. Ngayon ho, i-mention ko na yung sitwasyon ho ngayon na na-expose na si Jackson Wang. Yan ho yun sila, ang kaaway ko sa spiritual. Yan ho sila, nung hindi ho pa sila na-expose, mahilig ho yan sila sa mga dating apps, lalo na si Jackson Wang. Dahil ho doon po sila naghahanap ng mga babae, man-normal man, especially those woman who has a spiritual woman, na pwede ho nilang i-scam, nakawan ng enerhiya. Doon po, at saka nang gagahasa ho yan sila sa spiritual. Diyan ho ang na-experience ko. Nakakahiya man ho sabihin sa anong sitwasyon nangyari sa akin, pero i-expose ko ho yan kasi kailangan maging matapang, maging matatag. Ay nako, I don't want to be emotional. I-expose ko ho kung ano po nararamdaman ko. Ngayon po may kumakunik po sa akin. Nadidrain na ho ako ngayon. Ito yung si Jackson Wang ho yan. Ang lakas ho yan, talagang nangungontrol ho yan. Bilong po ako sa light. Ang gabay ko po, ang number 1 gabay ko po, si Papa God. Tingnan nyo, din po ako. Ayaw ho akong pasalitain ngayon. Lagi ho akong, araw-araw ho akong inaabuso niya ni Jackson Wang kasi ho yan siya. Obsessed ho yan sa enerhiya ko. Kasi ho, in the spiritual realm, I am a royal blood. Sa spiritual ho yan pero tingnan nyo lang ako sa personal. Di ba parang, simple lang, parang, tingin nyo, sino ba yan? May ba yun? Mayaman ba yun? Di ba hindi? Kung ikumpara kay Jackson Wang, kasi si Jackson Wang artista, sikat, singer, mayaman, gwapo, 'di ba? Yan yung nakikita natin sa outside appearance ng tao na talagang maano kayo, ma-attract, mainginggan nyo, matent talaga kayo kasi sa hitsura niya. Pero deep inside, deep his soul, he is a dark soul that no conscience, no regrets in attacking people and killing people. Totoo yan. Totoo yan. Yan ho si Jackson Wang. As one, ho kami yan, mga reincarnation. Jackson Wang is also a fallen angel. Ho yan siya eh. Masyado po kasing greedy. Saka, dahil sa pagiging sikat niya, attention seeker, mahilig pa sa illusion, sa drama. Ho yan siya, nang-absorb ng energy, nanggagahasa ho ng babae, harap-harapan. Sa mga walang spiritual calling, hindi ho nyo mararamdaman kasi wala kayong third eye or vision na makita ho nyo siya, maobserbaran nyo siya. Ako, nung hindi ko pa ho talaga masyadong kilala kung sino nakakonect sa akin, yung nabinigyan ako ng way or ng
symbols or yung alam mo yung makikita mo, bibigyan ka na yan ang nakakonect sa'yo, yung taong yan. Yung binigyan ako ng universe, ng mga gabay ko ng God, na sino nakakonect sa akin, sinong umaabuso sa akin, sino nagdidrain ng energy ko, sinong pinupuntahan ng energy ko. Kasi po ang energy ko in the spiritual realm, I am a royal person. Maganda ho ang light ko sa spiritual. Makakita lang ho sa akin yung may mga kagaya ko lang. In personal, in real life, normal lang ho ako. Tingnan nyo lang, hindi ako kasikat-sikatan. Hindi ako kilala. Kumbaga, futso lang ako, normal lang na tao. Pero in real marami hong gustong kumunik sa akin. Kadalasan po, mga artista, mga K-pop, and Chinese na mga celebrities. Yan ho sila. Yan yung grupo ni Jackson Wang. Nakita ko ho yan si Jackson. Hindi ko talaga si Jackson ang ano ko. Kasi alam niyo man, pag dating apps, minsan yung iba gumagamit ng imitation name. Tapos, imitation pictures. Hindi ko lang alam kung bakit napunta ako doon sa dating apps. Napunta ko sana kasi hindi ko kasi alam na ganyan pala ang sitwasyon ko. Na may calling pala ako. Pero alam ko, bata pala ako. Meron na akong nararamdaman na kakaiba na. May malakas ang pakiramdam ko, intuition ko, ganun. Pero hindi ko alam na habang lumalaki ako, habang nag-iedad ako ng mga 30 pa 40, doon na nagbukas yung pagiging spiritual calling ko, na naka-experience na ako ng makapaglibin ng spiritual man na talagang nakalipin ko talagang hindi ko siya makita yung mukha, kumbaga shadow lang siya, tsaka yung energy. Hindi ko alam na iyan pala si Jackson Wang na kumukinig ka sa akin. Tsaka, alam nyo ba, pumupunta lang yan sa akin para mag-project ng burdens, bad luck, at negative energy. At dinidrain ho energy ko. Ako active ako na tao eh. Ako, resilience. Yan ho si Jackson Wang, mahiling ho yan sila mag-energy vampire, shifter. Alam mo yung, pag nakita niyo yung katabi niya na masaya, sikat, kukontrolin ho nila yun. Kukontrolin nila, gagawin ganun. Tapos yung, basta amazing ho talaga yung yung spiritual. Ako spiritual po ako, pero baguhan po ako, hindi ko alam kung paano gawin. Tapos binabaliktad nila na ako daw masamang demonyo daw ako kasi hindi ho ako marunong hindi ho ako marunong mag-hypnotize ng tao. Hindi ho ako marunong mang-abuso ng tao sa spiritual. Kaya ho ako napili din sa light, nag-reincarnate din po ako kasi hindi po ako makasarili. Yan makasarili ho sila. Selfish yan sila. Kumbaga, wala silang pakialam kung sino mapatay nila. Ang importante, kumita silang pera, sikat sila, at makapangyarihan sila. Yan sila. Ngayon po, yan si Yuming Long. Tingnan niyo man, kawawa si Yuming Long, di ba? Si Yuming Long may spiritual calling yan, kaya lang hindi siya na-activate kasi napunta siya sa isang lugar na puro mga demonyo na kinainggitan siya. Tapos, lahat ng dapat mag-elevate siya, hindi siya nag-elevate kasi kinakain yung niya eh. Yung, kumbaga, inagaw yung purpose niya eh, na hindi siya mag-elevate. Pero, kahit ganun yung sitwasyon niya, kahit gaano man ka-abuso nangyayari sa kanya, ka-stress, ka-depress, o ano man pong nangyari kay Yuming Long, pa rin siya, confident pa rin siya, tsaka, siya, yung resilience, tsaka talagang siya sa mga tao, magnet talaga siya sa mga fans na sisikat talaga siya kahit sa sitwasyon niya. Tsaka si Yuming Long matapang kasi biluin mo, for how many years naabuso siya, bininta siya, wala na siyang pera kasi ninako ng mga kampo ng kadiliman na katulad na Jackson Wang, kaya sila mayaman ho kasi sila ho ang kumukuha. Kaya ho yan, ginamit nila si Yuming Long na maraming pangalan sa iba't ibang klaseng business. Yan ho sila, kumbaga pinasa nila kay Yuming Long para si Yuming Long ang magkaroon ng tax. Para si Yuming Long ang magbabayad at siya ang masisira, hindi sila. Pero na-expose siya tayo ngayon eh kasi inobserbahan sila eh. Tapos si Yuming Long, ang ko lang sa panood ko kay Yuming Long sa mga YouTubers din iba, na yan, parang may alay si Yuming Long in secret. Pili ko lang kung sino. Pero tingnan niyo po, nadidrain po ako kasi ayaw ko pasalitain. Nadidrain po ako, ayaw pasalitain. Ano nga tayo? Tignan ha. Ayaw ko pasalitain kasi galit na galit po sila pag ako nagsasalita kasi totoo po talagang sasabihin ko. Hindi po ako hindi po ako nagsisinungaling. Humingi po ako ng gabay sa mga gabay ko kung ano dapat gawin at hindi dapat gawin. Kasi itong sitwasyon to masilan to. Pero sasabihin ko kasi it's time to expose them who they really are. Binibinta ho kasi ni Jackson Wang sarili niya sakit sa demonyo. Kaya ho yan siya
pag, yung may ano yan sa Korea, sino ba yung lalaking yun ha, na niyaya niya na ano, na mag-collaborate na sila in one house, kumbaga, ano, yung magsama na sila in one house, tapos sabi ng lalaki, ay, ayoko kasi, ayoko ma-drain, tapos nandidrain siya, yun ho, nandidrain ho talaga yan siya, pag alam niya na maganda yung light mo, kasi kadalasan po sa mga K-pop or mga celebrities, may mga cooling, may mga, kasi ho, ngayon sa panahon ngayon, uso na po kasi ngayon ang spiritual. Depende lang ho sa ma-awaken. Mostly ho talaga, sa mga K-pop, marami ho. Kung nag-observe ba kayo sa mga BTS, meron din yan. Nakakonect din ako sa mga BTS, pero hindi ko na lang sasabihin sila kasi dito ako mag-focus sa Jack kasi ito ho pumapatay sa akin. Number 1 enemies ko ho yan. Tapos, Disney Swapper yan, Ellen DeGeneres, mamamatay tao ho yan. Hindi lang ho sa totoong buhay, kundi sa spiritual. Matindi ho lang sa spiritual kasi pumunta ho yan sila sa isang private na, yung parang cave siya, parang ganun, na isang room na pang ano